anniversary, JL Church Worldwide, 45 years, kahapon po. Sino po nakarating sa Luneta? Nasa kamay. Nanood po ako sa TV yun. Live po sila sa live streaming po sa Facebook. Saka sa YouTube, meron din po. So praise the Lord. Tayo po nung Saturday, last Sunday, October 8 is 23 years naman. Kaya 22 years na yung JL Church Worldwide. Mag-uumpisa pa lang tayo. Yan, di ba? JL Tuyo. So praise the Lord. 23 years na tayo at magpapatuloy pa rin hanggang sa dumating si Lord. Amen? Alright. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is so good. Grabe si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Bigyan po natin yung pinaka-malakas na palakpak kay Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Glory, 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 glory. Salamat sa Diyos. Hallelujah. So, sino po yung handa ng makinig sa mga salita ng Lord? Taas ang kamay. Amen. Praise God. Okay. Ay, sinasabi ko, masigla ang tuyo family. Hindi tayo tuyo. No? Basa tayo. Amen. Okay, bago po tayo mag-start, nais ko pong ipanood sa inyo yung maiksing short video clip. Welcome. Welcome to the church. Lahat po ng mga nagsisimula pa lang na dumalo rito sa JL Tuyo, panoorin po natin ito. Paki-off na lang po yung live. Or maybe your first time in a while. If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible, because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. Praise the Lord. Malawang po natin si Lord, mga kapatid. Nagpapatuloy. Taas po yung mga bago po. Taas po. Kuya Rolex, taas ang kami mo. Yan. Sino ba po yung mga bagong mga attendees at nagpapatuloy kay Lord dito sa pagdalo sa JL Church? Okay, praise God, mga kapatid. Bago po magpatuloy, pwede po makaili natin sa batat water. Kaya makisuliya si Ate Karen. Salamat Ate Kay. Thank you. Thank you so much. Kaya, pasensya na kayo Hindi talaga actually, alam niyo mga kapatid, pagka pumupunta po ako sa mga, halimbawa sa SOL, sa JL, please. Ayoko po kasi ng yung ginagawa VIP, ayoko po kahit po sa Bible School po namin, pag dumarating po ako, may nag-uunahan po silang umalalay sa akin. Sabi ko, huwag po kayong magkagulo, Kahit din po sa pagkain, Actually, gusto ko ako kukuha Pero may nagpo-volunteer sa akin, Kuya Sam, ano yung pagkain na gusto mo? Kukuha kita. Pila-pila yun. So sabi ko, yung gawing VIP. Kung ano na yung pwede kong hingin, tubig, kape, yan, okay na yan. So, I thank God, mga kapatid, dahil patuloy po akong kinakahabagan ng Panginoon. Kaya po ako nakakatayo dito, kami mga leaders, si Ate Karen, si Ate Abby, si Gaga, at iba pang leaders, because of the grace of God. Amen? Dahil lang po sa habag niya. Noong 2016 po, nung master ko dito, akala ko, yun na yung katapusan ko, pero meron pa palang plan si Lord sa buhay ko. At hindi lang po sa akin, kundi sa buhay po natin lahat, na tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa Diyos, binibigyan niya pa ako ng lakas, at patuloy niya akong pinalalakas pa para makapag-share ng Word of God. From 2016, nung ako po ay na-hospital, paglabas ko after a week, kinumusta na ako ni tatay, and then, ini-encourage niya ako, anak, huwag kang maglugmok dyan. Huwag kang mag-short-thinking, mag-aaral ka ng salita ng Lord. Ituon mo yung oras mo sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig ng mga salita ng Lord. At gumawa ka ng preaching
Dahil by August, kasi ano ako na-stroke noon eh. January, natatandaan ko yun. Natatapos sa mga kainan, no? Pasko, bagong taon. Kaya puro crispy pata at fried chicken ang laman ng tiyan ko. Di ako nakakainom ng maintenance kami. Doon ako na-stroke. Salamat sa Diyos. From 2016, hindi po ako tumatayong literal. Nakaupo po ako kasi nga mahina itong aking left side body. So I thank God, 2016, mag-2024 na 8 years na po akong tumatayo dito sa biyaya ng Diyos at nakakapagpahayag ng salita ng Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Purihin natin ang Lord. Sige po, mga kapatid, kung napanood niyo po yung GL Church Worldwide kahapon, actually si Brother Eddie Villanueva, kapag siya po yung nag-start mag-preach, lagi niya pong introduction is about rapture. Tanungin ko po kayo, sino po nakakaunawa tungkol sa rapture? Taas po ang kamay. Yan, amen. So sa mga hindi pa nakakaunawa, Lord willing, pa-share po namin ito ng mga leaders. No? Ang rapture po, ito po yung biglang mangyayari in a blink of an eye. Diba, tayo nandito na tayo, biglang mawawala tayong lahat. Maiwan lang yung mga material things. Suot natin, in a blink of an eye, nandun tayo sa alapaap. Mauuna, siyempre, yung mga sleeping with Christ. Yung sleeping in Christ, yung mga namatay na sumampalataya sa Lord, yung mga nakabuo sa sementeryo, yung mga kalansay na, mga abo, yung mga kinain ng balyena, ng pating at kung ano pa. Yung mga pumilala at nanampalataya kay Jesus, yun muna yung unang mabubuhay. In a blink of an eye, magkakaroon sila ng glorified body at pagkatapos tayo pong mga buhay na makakabutan na yun, tayo po ang kasunod. Yung mga buhay na nananampalataya kay Jesus na tapat, tayo po ang kasunod na mararapture at pagkikita-kita tayo sa alapaap, sasalubungin natin si Jesus. Yun po ay base sa sinasabi sa Thessalonians 4:16 to 17. Take notes nyo, basahin nyo mamaya. Hindi po ako nagkakamali. Kasi lagi ko pong naalala is yung chapter 4, verse 16. Kasi po, yung 4, birthday ko po yun, January, February, March, April. Tapos 16. Yan, kaya hindi ko siya makakalimutan. Ito yung una kong sinishare nung araw na nagsisimula pa lang akong mag-share ng Word of God. Inuunti-unti ko ito, sinasabi ko doon sa mga kapatiran ko na actually, nung mga panahon na yun, meron po akong dalawang matanda na nakakasama dito. Yung tiyahin ko, tsaka kapatid ng lola ko. Natatandaan niyo yun, si Anda Tuyang, tsaka si Chakarmen. No? Si Anda Tuyang, kinuha na ng Lord. Pero I thank God, tumanggap siya naman kay Lord. Si Chakarmen ko, buhay pa yun. 2008, 2009, nakakasama na natin sila dito. Okay, praise God. So yun po, rapture, wala po kayong mababasa sa Bible na word na rapture. Pero ang ibig sabihin nun is caught up in the air. Dadalitin tayo ng Panginoon, dadalitin tayo mula sa hangin. No? Mawawala tayo. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang JIL people, wala akong maiiwan dito pagdating ng rapture. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo magkakasama sa rapture. Pati yung family natin. Kaya lagi natin isasama sa prayers yung family natin na sila din po ay ma-born again. Amen? Alright, okay, ito na tayo. Our monthly theme for the month of October, arise and build a God-exalted church. Ang theme verse natin, John 3, verse 30. Amen. So ano ba ibig sabihin ng arise and build a God-exalted church? Paabahon tayo mga kapatid. Magbubuo tayo ng isang church, ng isang iglesia na ang itinataas natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Sistema. Amen po ba? Siya lamang yung ating itataas dito. Siya lang yung ating pararamanan. Maging sa buhay natin. A God exalted. Next slide. Pag sinabing God exalted, alright? Next slide, paki. Ayan. To exalt God is to raise God to the highest place in our lives. Ito yung pagdakila sa Diyos. Yung pagtaas natin sa Diyos sa pinakamataas na lugar sa ating buhay. Kaya kapag nagpe-pray tayo, Panginoon, tinataas ka po namin. Ibabaan niyo po kami, Lord, sa pinakamababang antas lamang. Yun po yun ibig sabihin, to exalt God. Hallelujah. And to give Him first place
in every thought, in our mind, every word spoken, and every deed done. Kaya yung mga lumalabas sa bibig natin, dapat sa nauuna muna yung blessing, yung praise kay Lord, no? Amen? Upang bigyan siya ng lugar sa bawat pag-iisip natin, sa mga salitang binibigkas natin, at sa bawat gawa na ating ginagawa. Amen po ba? Tayo po isandaling lumuhod, manalangin. Ang maraming Diyos, dakila, makapangyarihan at banal, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa pagsama sa amin ng banal mong Espiritu Santo, kami po Lord ay muling tumutulog sa iyo. Siya sa atin po Lord ang puso namin. At sa araw po na ito, Panginoon, hinihiling po namin yung pagkilos po ng malaya ng iyong banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Panginoon, hinihiling ko po, Diyos, na bigyan mo kami ng kaunawaan, karunungan, upang mas lalo po namin maintindihan at maunawaan ito pong pag-aaral na amin pong aaralin ngayong araw na ito. At ang iyong mabalikot, Lord, ay gawin mo lang tungtungan ng iyong mga paa at wala kaming ibang pararamalan at itataas, kundi ikaw lamang, Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin sinasamba. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Okay, dito yung introduction ko. Sino po ang sumulat ng John chapter 3 verse 13? Sino po sumulat niyan? Si John the Beloved. Tandaan niyo. Pero dito, yung tinutukoy niya, si John the Baptist. So maraming John sa Bible, tandaan niyo. Kaya pag pinag-aralan niyo yung Bible, maraming magkakapangalan. Nagkakatalo sila sa mga bansad o sa mga tatay. O ito yung si John, anak ni ganito. Si Pedro, anak ni ganyan. Kaya nung araw, wala pang mga apelyido. Amen? Sino lang sa disciples ni Jesus yung may apelyido? Trivia to Sino? Si Judas. Oo. Yun lang yung may apelyido, si Cariote. No? Pero dito, John the Baptist was talk of the town. Sino yung pinag-uusapan before si John the Baptist, no? Until Jesus came, dumating si Jesus in a class, John the Baptist was no longer in the spotlight. Nawala sa ere. Na isang tabi si John the Baptist. Bakit? Umenter na si Jesus. Amen? Si Jesus na yung center of attraction ng tao. Dati si John the Baptist. But John, but John the Baptist was unbothered. Hindi siya nabahala. Ano naman sa akin? Alam ko naman yung lugar ko sabi ni John the Baptist. Sabi dito, in fact, he was happy about it. Because he knew his place and he understood his calling. Alam ni John the Baptist kung saan siya bumugad. Alam niya kung saan siya tinawag. No? Saka yung naghahanda ng dadaanan ng Messiah na si Jesus. Amen? So in the same way, mga kapatid, let's remember that the people are coming to church to see Jesus. Pag pupunta tayo dito, mga kapatid, ang inaalam natin ay yung presensya ng Panginoon. Kaya tayo nandito sa church. Inaalam natin na maramdaman natin yung presensya ng Panginoon, yung Holy Spirit. Amen. Hallelujah. His is the real attraction. Si Jesus, hindi yung tumatayo dito. Hindi katulad ko, hindi mga katulad ng leaders. Si Jesus lang yung ating tinataas at pinaramanan. Not the program, not the music, not the lights, not the production numbers. Definitely, not us. Hindi po tayo. Kaya walang ibang sikat at walang ibang pinaparamanan tayo, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen. So let everything we do point to Jesus. Hayaan natin ang lahat ng ating ginagawa ay para lamang kay Jesus. Only for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen? Only to Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid. Once you accept Jesus as your Lord and Savior, nang totoo nyo, nasa atin na rin po yung Holy Spirit. Amen? Nasa iyo na yung Holy Spirit. Once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, nasa iyo na yung banal na Espiritu Santo. At kapag nagpapatuloy kang dumiretso at lumakad sa katwiran ng Panginoon, yun, tandaan mo mga kapatid, tandaan nyo, mapupuso-puso po tayo ng Holy Spirit. And remember mga kapatid, tayo po ay tinatawag na Pentecostal Church. Everybody say Pentecostal Church. Ang hirap din kasi na, no?
Pentecostal Church. Kuya Sam, ano ibig sabihin ng Pentecostal Church? Maririnig niyo po yan sa mga ibang religious groups o mga denomination. O yun po ba kayo? Pentecostal po ba kayo? Dapat alam natin. Tama, Pentecostal po tayo sapagkat tayo po'y naniniwala sa kapususan ng banal na Espiritu. Kasi po yung ibang church, hindi po sila naniniwala na may Holy Spirit. Hindi po sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Oneness lang sila, God the Father lang. Kaya kung titingnan po natin, yung INC, yung Iglesia ni Cristo, sila po yung oneness lamang sa kapususan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Meron tayong tinatayuan. 3 persona, ngunit iisang Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung alam po natin yung nilalaman ng Biblia, ito po, hindi po tayo maliligaw. Kaya kung alam mo na po yung sinasabi dito ng Panginoon, halimbawa si Kuya Rudy, si Ate Annabel, may darating na sabihin natin saksi ni Jehovah, o di kaya INC, o di kaya yung Mormons. Alam na natin, iba yung paturuan nila. Meron silang sariling Bible. Now, gusto kong mapabasa sa inyo ito. Yung sinulat ni John. Pwede bang paki-post mo dyan kung meron kang Bible dyan? 2 John verse 10. 2 John verse 10. Ano nakalagay po dito? Hindi ko lang nailagay dito sa laptop ko. 2 John, ikalawang sulat ni Juan, verse 10. Ayan, basahin po natin. Sabi po sa English, NIV, if anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take him into your house or welcome him. Tagalog, mga kapatid, sabi dito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Amen? Sino nagsabi nito? Si Juan. Si John the Beloved, hindi ko sinasabi ito sabi pa ka dito ni huwag ninyong batiin. Alam natin, mali yung katuruan na dala nila sa atin. Tayo alam natin yung sinasabi ng Lord. Ito po yung hinahawakan natin. MBB, NIV, King James Version, ESV, ASB, yan po ay pasado sa kanonika. Pag sinabing kanonika, ito po yung pag-aaral po ng mga Bible scholars na kinasahan sila ng Holy Spirit at ito po talaga yung dapat nating gamitin. Kaya yung ibang dumarating sa inyo, INC, Jehovah's Witness, at Mormons, alam natin, iba yung paturuan nila. Huwag na natin papasukin. Sabihin nyo, kapatid, salamat po, JIL people po kami. Alam po namin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito tayo bumabase. Amen? So, hindi tayo maliligaw. At hindi tayo magpapaligaw. Amen? Alapakan mo natin si Lord. Hallelujah. Tandaan po yung verse na yun. 2 John 10. Hindi mo masama yun. May dumarating na yung masisipag, yung Witness, masisipag po yung mag-evangelize. Mag-evangelism. Sorry po, sasaksal ni Jehovah po kayo. Opo. JIL people po kami. Ito po pinangahawakan namin ng tunay na salita ng Lord. Hindi ka na mapupuno dito ng ibang katuruan. Kaya, kung mayroong dumarating sa inyo ng mga iba't ibang tao na nagpapahayag na iba po yung turo, kapatid, tanggihan nyo na po. Hindi po masama yun. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I think meron tayong isang kapatiran. Iniisa-isa po tayo. Iniisa-isa po. Pinapaliwanag yung doktrina niya. Brad, hindi ko kailangan yung paliwanag mo. Meron akong pinangahawakan. Sapagkat meron tayong alam at meron tayong pinangahawakan. Hindi itong ating ito yung salita ng Diyos at ito po yung basihan natin. Okay, so in John 3:30, next slide, ang sabi po dito, John 3:30 muna tayo. Sabi po dito, he must become greater, I must become less. Dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Sabi po yan ni John the Baptist. Kasi po, nung time na yan, yung context na yan,
dumating na si Jesus, nasa ilog Jordan si John the Baptist at yung mga ibabautismo niya. Nakita niya si Jesus papunta. At magpapabautismo din si Jesus. Eh sabi ni John the Baptist, he must become greater. I must become less. He must increase and I must decrease in other version. So, who are judged in the Bible? Kaya nga, pagka nagbabasa po kayo ng Bible, mga kapatid, malilito po kayo eh. Kasi nga maraming magkakapangalan. Ano ba yung maraming pang magkakapangalan? Mary. Di ba ang daming Maria? Sinasabi sa Bible. Di ba? Zacarias, Ananias, marami po. Kaya nagkakatalo po yan sa mga bansag. Amen? Si Joseph, Joseph the carpenter, Joseph the dreamer. Yan. Kaya pag nagbabasa po tayo, mga kapatid, importante po, kilalanin po natin yung mga karakter sa Biblia. Okay, who's the John the Baptist? Next slide. Siya po ay pinsan ni Jesus. Magpinsan po sila. And he was the one who baptized Jesus. Si John the Baptist ang nagbaptize kay Jesus Christ. So, sabi ni John, hindi mo dapat ako magbaptize eh. Kayo dapat eh. Sabi ni Jesus, hayaan mo matupad ang kalooban ng aking Ama. So, nung mabautis na si Jesus, ano po yung nakita sa kalangitan? Yung sumusimbolo sa Holy Spirit. Ano yung bumaba? Kalapate. Amen? Yung kalapate po. So, mga kapatid, si Jesus po, nagpabautismo. Kung siya po'y naging tao dito, siya po'y nagkatawang tao, nagpabautismo po siya. Tayo ba kaya na mga followers ni Jesus? Hindi pa tayo magpapabautismo? Taas po rito yung mga kamay na nabautismohan na. Amen. Glory to the Lord. Kailangan po yan. Sino pa po yung hindi po nawawater baptize? Taas po ang kamay. Yung hindi pa nawawater baptize. Ayan, si Kuya Rolex, Lord willing, this year, mawawater baptize na kayo. In Jesus' name. Alam niyo po sa ibang Christian church, sa amin po talakayan ng mga pastors, meron po mga Christian church. Kasi, pag meron pong bagong invited or bagong attendees, binibriefing na sila. Pinapahayagan na sila tungkol sa pagbabautismo at kailangan, after ng Sunday service, mabautismohan sila. Kaya in other churches, alam ko sa Pampanga po, meron na po silang naka-ready kiddie pool. Doon na po pinabautismohan yung mga bagong attendees. Hindi na nila pinapalampas yung buwan, yung taon. Tayo, siyempre, nag-schedule tayo. Kailangan, summer, uupa tayo ng resort. Pupunta tayo sa beach, mga gano'n, di po ba? O ito paano kung dumating na si Lord? Hindi ka na bautismohan. Amen? Praise the Lord. Okay, sa ibang church po, Lord willing sa atin, magkagano'n rin. Okay, kapatid, ano ba yung tinatawag na church? Pag sinabi mong church, may dalawa pong kahulugan yan. Hindi ko na nilagay dyan. Number one, ito mismo yung building natin. Amen? Ito, yung building. This is the church. Isa pang kahulugan ng church, tayo. Tayo pong mga tao. We are the people. Tayo po yung church. Amen? Kaya yung tao, yung church, may unity. Nagkakaisa po tayo. At wala po tayong tinataas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin si Ben. Hallelujah. Alright. So, they came to church with me. Ito, halimbawa, si Kuya Kilito, sinasama ko rito, pati yung mga anak niya, si Trisha, si Tyro, si Tracy, si Kuya Jerry, si Ate Rense, kasama nila yung buong pamilya dito sa church, na Ate Belly, yung kapatid niya, yung pamangkin niya. Tayo po, yung mga pamangkin at pinsan ni Ate Garrett, tayo po lahat may ina-invite dito mismo sa building. Amen? At tayo mismo, yung church din. Tayo yung iglesia. Tayo yung mga tao. Okay? Amen? Now, ang tanong ko ganito. Gaano po kahalaga sa atin yung ating mga kapatiran sa church? Kaya nga, pag mayroong bagong attendees, di po ba pinapapunta natin sa harapan, wine-welcome natin, binabati natin, para ano? Para hindi po kayo maalangan. Para hindi kayo mahiya sa amin. Kasi nga magkakapatiran tayo.
nagdadamayan, nagmamahalan, nagbibigayan, nagtutulungan. Kasi nga isang pamilya tayo. At yung sinabi ni Tatay Pastor kay Ate Abby, Abby, sabihin mo sa mga leaders, mahalin ninyo ang church. Ibig sabihin noon, mahalin po natin yung bawat isa sa atin. Amen? Walang intriga, walang away-away, walang paggalingan. Lahat po tayo, pantay-pantay pagdaya. So, gaano ba kahalaga sa atin, sa mga pananampalataya na katulad natin, yung kapwa natin, kasama natin dito. Kaya kung halimbawa, may na-invite kayo at dinidisciple nyo siya, aalagaan nyo siya, kukumustahin nyo siya, o kumusta ka na kapatid, sama ka ulit, ganyan. Says, Kuya Hilito, lagi kong pinuulit yan. Yan, nakulitan na sa akin. Sila mismo nagbibigay, sasama po kami kay Lisa. Si Ate Jo, dati kinukulit ni Ate Annabel yan. For the glory of God, si Kuya Lex. Amen? Hallelujah, praise God. Nawala lang si Ate Diane. Si Ate Diane, tagnay si Ate Diane. Sabi niya, nagulat ako noon eh. Nag-PM siya, meron po ba kayong alam na pwede kong attendan dito po sa JIL Banaca? Mas malapit po sa Tuyo, doon po kayo tumalo. Kaya yun, dito siya nakadalo. So, paano natin sila pakikitunguhan? Pakisamahan natin sila ng maayos na may pagmamahal. At kapag inakay natin sila, ibig sabihin, inakay ko kayo, inakay ko kayo. Ibig sabihin, inaalagaan ko kayo. Inaalagaan natin ang bawat kapatiran na ini-invite natin dito sa church. Para ano? Para magpatuloy sila. Para lumago sila spiritually. Para maggamit din sila ng Lord, katulad po natin. Yung mga matatagal na rito, nagagamit na tayo. Darating po yung pagkakataon. Lahat po kayo dito na baguhan, magagamit po kayo ng Panginoon for His glory. Amen? Amen. Glory to the Lord. Hallelujah. So, ano ba yung tanong? Ano ba yung binibigay nating suporta sa church? Pag ikaw ay nag-iikapo, suporta na ba yun? Tama, suporta po yun. Pero hindi lang po yun ang paraan ng pag-support sa church. Marami pa tayo pwedeng ibigay na suporta dito sa church, sa bahay-sambahan ng Panginoon. So, mga kapatid, ang topic natin, mahaba yung aking introduction. Next slide. Ang topic po natin is how to support your church. Ayan, take notes po mga kapatid. Yung study verse natin, Hebrews 10:25. So, kung kasama ka dito sa JIL2U Church, kapatid, tatay ka, meron tayong ministry ng katatayan. Dito tayo sa katatayan ministry. Sa nanay, kananayan ministry. Sa kabataan, KKB's ministry. May edad-edad po yan na angkop, no? Pagka mga bata, anong tawag dyan? Pag mga bata, yung mga gano'ng mga paskit. Kiddos ministry. Pero kung ikaw ay matanda, isip bata ka pa rin, baka doon ka sa kiddos. Joke lang. Okay, so dapat, mahalin natin, alagaan natin yung ministry na binigay sa atin ng Lord. Katulad namin, katatayan, sino yung mga si Kuya Roland, si Kuya Rudy, no? Kami, nagpapalo-apan kami, nagkukustahan kami. Oh, mga kapatid, katatayan, may fellowship tayo, kaya praise the Lord, mga kapatid. Yung pong aming face-to-face na fellowship, every Tuesday, nagagawa na po namin. Amen. Nag-start po kami kina Kuya Jose, pagkatapos kina Kuya Jerry. And then last Tuesday, nakarang Tuesday, kina Kuya Danny. Tapos kina Kuya Jose. Nasaan dito si Kuya Nick? Nandito ba si Kuya Nick? Wala. Ayun, si Kuya Nick. Kuya Nick, mamaya, usap tayo ha. Magtuloy tayo sa inyo. Pero okay lang kung hindi ka pa ready. So, yun po yung mahalaga. Mga kapatid, pag meron tayong ministry sinasamahan, alagaan po natin yung ministry na binigay sa atin ng Lord. Kailangan lagi kang aktibo, lagi kang present, hindi ka pinipilit. Amen? Huwag tayong makontento na, Brother Boy, Brother Sam, dumadalo naman ako pag Sunday service. Paano yung ibang activities? Kontento ka lang ba pagka Sunday? Kailangan meron, may Tuesday, depende sa pag-uusap ng bawat leader kung kailan kayo mag-meet up, kung kailan kayo magpapalaguan, magpapalakasan, through the word
words of God. Kaya huwag po kayong mahiya dito, yung mga bagong attendees, yung kananayan, katatayan, kabataan, na sumama po sa mga ministry ng JIL. Si Kuya Rolex, kasama na po namin yan sa men's ministry. Amen? Amen. Amen? Amen. Alright? Okay. Okay? Alright. Alright. Okay. Okay. Parang sinuplaka. Okay. So, kung isa ka sa iglesia, kapatid, pumirmi tayo. JIL po tayo. Tandaan ninyo, JIL. Meron po tayong 15th Declaration of Faith na mamapasok dyan sa labas. Meron po tayong mission, vision, core values. Dapat alam po ng JIL people po yan. Amen? Kaya ako po, nung nag-start po ako, nung ako po ay sumasama sa mga School of Leaders, School of Teachers, School of Ministry, for the Glory of God, Thompson Bible, nakatapos po ako dito sa biyaya po ng Panginoon, nagpatuloy po ako. Wala po naman siguro dito na nag-umpisa na may alam na sa salita ng Diyos. Wala. Kailangan mong magpatuloy at mag-aral para matuto. Hindi po nakukuha yung tagumpay sa isang iglap lamang. Pinagtsatsagaan mo yan. Pinaghihirapan. Amen? Amen. So dapat alam namin yung 15th Declaration of Faith. Alam mo sa AG? God,